Isa sa pinakamahirap na bayan sa Lanao del Sur ang Malabang, isang fourth-class municipality. Malubak ang daan papasok sa Barangay Madaya sa bayan ng Malabang. Maraming bahagi ang hindi sementado. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng 2,000 residente rito. Isa sa kanila si Mang Ali, 50 taong gulang. Kada araw, 150 pesos ang kinikita ni Mang Ali sa pangingisda. Pinagkakasya niya ito para sa 6 niyang anak. Mga 40. 40 Year. years na kayo nangingisda. Oo. Pumadlaw kami, makauli kami ng isda. Maraming isda. Kung walay bagyo, mabuti rin. Kung may bagyo, okay. Angin. Yang balod, hangin, yan. Problema na nga ang mababang kita sa pangingisda, pahirapan din para sa mga gaya ni Mang Ali ang pagbibiyahe ng kanilang produkto patungo sa pamilihan. Kung tutuusin, may pondo naman para sa pangangailangan ng bayan ng Malabang at iba pang bayan sa bansa. Ito ang Priority Development Assistance Fund o mas kilala sa tawag na Pork Barrel. Una itong tinawag na Countrywide Development Fund noong 1990 pero noong taong 2000 ay formal na itong tinawag na PDAF. Ang mga kinatawan ng bawat distrito at party list sa Pilipinas ay may nakalaang 70 milyong piso kada taon o 210 million pesos sa kabuuang termino nila na 3 taon. Samantalang ang bawat senador naman may nakalaang 200 milyong piso kada taon o 1.2 billion pesos sa kanilang buong termino na 6 na taon. Nagmumula ang mga ito sa ating national budget. Ngayong taon, umabot sa 25 billion pesos ang kabuuang pondo para sa pork barrel ng mga mambabatas. Nang suriin namin ang datos mula sa DBM, sa kabuuan, 16 million pesos ang pork barrel na inilaan para sa bayan ng Malabang sa Lanao del Sur noong 2011. Habang noong 2012, naglaan naman ng 35 million pesos para sa bayang ito. Sa barangay ni Mang Ali, matagal na nilang hiling sa kanilang lokal na pamahalaan at maging sa kumakatawan sa kanila sa Kongreso na magkaroon sila ng farm-to-market road. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ito. Kailangan ko dito yung daanan. Kahit hindi suminto, yung may maintenance para sa daan dahil sa produkto namin. Dahil may nahihirapan kami dito eh. Pag yung katulad dito tag-ulan, minsan doon sila umiikot sa kabila dahil hindi madaanan yung dito dahil slide, may tubig. Wala man ang hinihiling nilang road project, may ilang proyekto sa Malabang na pinaglaanan ng pork barrel. Kung pag-aaralan ang report ng DBM, makikitang isa sa pinakamalaking pinaglaanan ng pondo ng mga kinatawan ng Lanao del Sur ay ang pagtatayo ng mga multi-purpose buildings o MPB. Hinihiling daw ito ng mga LGU para may mapagdausan sila ng mga pagpupulong sa kanilang barangay. Sa tala ng DBM, mahigit 70 million pesos ang inilaan para sa pagpapatayo ng mga multi-purpose buildings sa Lanao del Sur mula sa pork barrel. Higit na mas malaki ang halagang inilaan para rito kumpara sa 16.5 million pesos para sa programang pangkalusugan at 8.5 million pesos para sa edukasyon. In my district, I have 531 barangays. And all the 531 chairmen and chairpersons are requesting for a project. Hindi pwedeng selective ka doon sa, you have to give to all the barangay chairmen. Isa
Isa sa mga lugar kung saan may pinakamaraming multipurpose building project ay ang bayan ng Tugaya. Noong 2011 lang, 10 MPB ang itinayo sa iba't ibang barangay dito. Kabilang na rito ang MPB sa Barangay Putad. Ayon sa DBM, naglabas ng 500,000 pesos mula sa pork barrel ni Congressman Balindong para rito. Pero nang bisitahin namin ito, mga poste ang aming inabutan. Sa sobrang tagal ng pagkakatenga, tinubuan na mga ito ng damo at halaman. Giit ni Barangay Captain Muhammad Sharif, hindi naman daw naibigay ang kabuang 500,000 pesos sa kontraktor na gumawa ng proyekto. 500,000 daw ang funding nito. Kaya lang, nakuha ko lang 50,000. Ito lang 50,000 na ang tumatawag ako doon sa engineer. Hindi ko daw makukuha yung pera na dagdag nila sa funding nito kung hindi ko lang daw ito matapos. Ang sabi nila, magpautang ka. Wala namang may pautangan. Saan ako kukuha ng ipautang ko? Pero giit ng DPWH Region 10 na siyang implementing agency ng proyekto. Nasa kanila pa ang pondo at 15% pa lang ng 500,000 pesos o 70,000 pa lang ang nagastos para rito. Ang tanong, bakit hinayaan itong matenga ng halos 5 buwan? Ganito rin ang kalagayan ng itinayong multipurpose building sa Barangay Gurain, sa bayan pa rin ng Tugaya. 500,000 pesos din mula sa pork barrel ang inirelease ng DBM para sa proyektong ito noong 2011. 5 buwan na rin itong nakatenga. Pinipressurize lang sila na tapusin yung project para walang problema doon. Kasi hindi naman natin magawang i-terminate yung contract minsan kasi maliit lang ang hindi niya natapos. Ang ginagawa namin doon, hindi namin binabayaran. Sa Barangay Pundiranao naman, naglabas rin ng 500,000 pesos ang DBM para sa pagtatayo ng MPB. Pero wala naman kaming nadatnang multipurpose building. Saan po yung multipurpose? Wala ko nakuha, ma'am. Wala po. Hindi ko natanggap ang multipurpose. Bakit daw po? Hindi nila binigay sa amin. Alam niyo po ba na na-release po yung pondo para sa multipurpose hall? Hindi, ma'am. Hindi namin alam. Pero may nakausap po kayo sa Kongreso. Si Congressman nakausap. Nakausap kami na magbigay siya ng mga project, pero ngayon na wala na. Ang nakapagtataka ayon sa nakuha naming financial status report ng DPWH Region 10, nakasaad na gumastos na ng 70,000 pesos para sa proyekto. Yung iba, karamihan doon nakaposte lang. Kung minsan may problema doon sa mga site, peace and order, gano'n. Yung road right of way, yung right of way sa mga lupa ng mga kung minsan hindi donated yung project, yung pinapataywan, ninegotiate pa. Ito pong 500,000, nasan po itong mga ito? Nasa kasir pa yan, nasa gobyerno sa. Bukod sa MPB noong July 2012, itinayo rin ang pamilihang bayan sa Kurahab sa bayan pa rin ng Malabang. Ayon sa DBM, nag-release ng 5 million pesos mula sa pork barrel para rito. Pero nang puntahan namin ito, imbis na gusali ay poste lang din ang nakatayo. Hindi ito nagagamit at napakikinabangan. Pero gaya ng sinabi ng DPWH sa mga MPB, 15% pa lang ng pondo ang nagastos at nasa kanila pa ang natitirang pondo. Gayunman, ayon sa isang eksperto, habang tumatagal na nakatenga ang isang proyekto, mas lalong lumalaki ang gastos dito. Definitely somehow may effect yan, no? Doon sa tinatawag structural integrity. Unang-una yung mga bakal kasi kinalawang na, tumataas yung cost of money, di ba? So pagka itinuloy mo yan, definitely tataas na presyo noon. Pagdating namin sa baybayin ng Barangay Madaya sa bayan ng Malabang, tumambad sa amin ang 6 na fish cages na sira na at hindi na rin napakikinabangan. Hindi bagay yan. Bakit po? Yung bagyo at saka yung balod, yung kusugang yung dagat may murag. May hangin ba sa dagat?
So ano pong dapat na gamitin ninyo? Ano po yung... Fishing net. Para sa mga mangingisdang gaya ni Ali, may proyekto inilaan mula sa pork barrel ni Congressman Balindong. Nakasaad sa DBM records na nakatanggap ng 7.5 million pesos na pondo mula sa PDAF para sa livelihood program ang bayan ng Malabang, Lanao del Sur noong 2011. Bahagi ng proyekto ang pamamahagi ng mga fish cage sa mahihirap na residente ng Malabang. Pagdating namin sa baybayin ng Barangay Madaya sa bayan ng Malabang, tumambad sa amin ang 6 na fish cages na sira na at hindi na rin napakikinabangan. Hindi raw kasi angkop ang ganitong klase ng fish cages sa baybayin nila na kadalasang malakas ang alon. Hindi bagay yan. Bakit po? Yung bagyo at saka yung balod, yung kuwan, kusugang yung dagat may murag. May hangin ba sa dagat? So ano pong dapat na gamitin ninyo? Ano po yung... Fishing net. Because 15% daw was released. And, yan lang kaya niya siguro. Ikatlong termino na ngayon ni Congressman Balindong, 6 na taon na siya sa pwesto. Nakaupo naman bilang mayor ng Malabang ang hipag niyang si Omen Salam Sarif Balindong. Kamag-anak din niya ang vice mayor ng Malabang na si Berua Anwar Balindong. Huwebes noong nakaraang linggo, pinuntahan namin ang munisipyo ng Malabang pero nakapadlak ito. Ang munisipyo mismo ang direktang nakakuha ng pondo para sa proyekto. Ayon sa nakausap naming empleyado ng munisipyo na tumangging humarap sa kamera, wala ang mayor na si Omen Balindong. Yung mga barangay chairman, yan, kinukulit nila tayo na Ipinakita namin kay Congressman Pangalian Balindong ang mga nakunan naming problema sa mga proyektong pinaglaanan niya ng pork barrel. of course, in some areas, the implementation of these projects are very slow. Maybe because of several reasons. One is the implementing agency or the DPWH, which is in Region 10, are slow in, for example, in the preparation of the program of work. Because before a project is implemented, kailangan muna yung program of work. Now that's one reason. Sa panayam namin sa DPWH Region 10 kanina, nung ma-declare daw nila na completed na yung 5 na projects, halos lahat na i-declare nila na completed tapos napabayaan. Inamin talaga nilang sila may shortcoming sila doon sa reporting. Pero ang action ngayon sa office, tinanggal sila, bilang project engineer si Alimudin at si Muhami. Pinalitan ng bagong project engineer tapos implement namin ang project ngayon by administration. Ibig sabihin ang opisina na ang tumapos ng project. Yung dalawang contractors na blacklist sila, hindi na sila bigyan ng award ng mga projects dito for a year ba yun or for 2 years. Ayon naman sa Social Watch, isang grupong nagsusulong ng government transparency dahil isang discretionary fund o nasa kapangyarihan ng mambabatas kung saang proyekto ilalaan ng pork barrel, nagiging prone ito sa katiwalian. It's a basic failure of a control measure. Kasi, okay, maglilista ka na, magsusubmit ka, binibigyan mo ng opportunity, ako ang mamili, ako si congressman ang mamili, ako si senador ang mamili. Kaya that is the basic vulnerability of the pork barrel, the fact that there are no details. Malaking problema rin daw na walang oversight function ng mga mambabatas kung paano nagagastos ang pork barrel. Dapat silang mabantayan, no? They have to be held accountable for that fund. Kung magkakaroon sila ng oversight over PDAF, dito papasok yung possible na intervention ulit nila. Pag-identify ng mga projects for PDAF and even the
kung sinong contractor at paano i-implement yung mga proyekto. So, yung original na idea na bakit kailangan ibigay sa executive ang pag-implement, mawawalan na naman, no, ng silbi. Dalawang paraan kung paano ginagastos ang pork barrel ng mga mambabatas. Una, maaaring ibigay ito sa local government unit na humingi ng proyekto, at ikalawa, maaaring pumili ng non-government organization o NGO ang mambabatas na may iminungkahing proyekto. Gayunman, parehong dadaan sa implementing agency ang pondo bago mapunta sa LGU o NGO. Ang implementing agency ang magmo-monitor sa mga proyekto at sila ring magsusumite ng completion report. Ilan sa mga programa ng mga NGO ay proyektong pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Pagsasakang kadalasang hanap buhay ng mahigit 1,000 residente dito sa Doña Remedios Trindad, isang upland municipality dito sa Bulacan. Isa sa kanila si Mang Raimundo, 56 na taong gulang at may 8 anak. Lahat ng hirap na sa amin. Talagang gobyerno nila nakalaang tumulong sa taong mahirap na kamukha namin. Talagang kami nangangailangan ng tulong. Ang kita niya, 20,000 kada ani. Nakakaani raw sila minsan lang sa isang taon. Kaya lumalabas ang kita niya araw-araw 54 pesos lang. Pagka maganda ang naging katulad yun, ala namang halos hindi maabot kami rin sa pag-ani uli namin. Ala na, bumibili na uli kami ng pagkain. Isa lamang si Mang Raimundo sa mga marginalized farmer na natukoy ng Barangay Kalawakan dito sa Doña Remedios Trindad. Dahil sa hirap, malaking ginhawa kapag may tulong na ibinibigay sa kanila ang gobyerno. Maaari yung malaking magagawang tulong sa amin kasi una-una, baka mga binhi na yan, mga pananim na yan, hindi na kami bibili. Noong taong 2011, isang livelihood program na nagkakahalaga ng 29.1 million pesos ang isinagawa ng NGO na Sagipbuhay People Support Foundation Incorporated sa Doña Remedios Trindad. Layo ng programa na mamahagi ng mga high-value crops, seedlings at maging fertilizer sa mga mahihirap na magsasaka rito. Galing ang 29.1 million pesos na pondo sa pork barrel ni na Senador Gringo Nasan na naglaan ng 25 million pesos at ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros na naglaan naman ng 5 million pesos. Ang government-owned and controlled corporation na National Agribusiness Corporation o NABCOR naman ang implementing agency sa programa ng Sagipbuhay Foundation. Nakasaad sa COA na mga marginalized farmer ng Doña Remedios Trindad ang isa sa benepisyaryo ng programa. Pero ayon sa Municipal Agriculture Officer dito, wala silang natanggap na anumang livelihood program mula sa Sagipbuhay Foundation. Pero yung kit na nagbigay sila sa bayan ng TRT, parang gaya nga na nasabi mo, ang palaya o tomato, etc. Parang wala kaming alam na ibinigay na ganun sa aming opisina. Pino na rin ng COA ang hindi pagsunod ng Sagipbuhay sa mga probisyon ng COA, gaya ng hindi pagsusumite ng aprobado at pirmadong project proposal kung saan dapat nakasad ang objective, target beneficiaries at feasibility studies. Upang malaman kung paano nangyari ito, tinungo namin ang address ng Sagipbuhay Foundation na nakadeklara sa Securities and Exchange Commission o SEC. Pero napag-alaman namin na hindi Sagipbuhay ang umuupa dito. Sinubukan rin namin kunan ng payag si Senador Gringo Nasan at dating Congresswoman Risa Ontiveros. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila kami pinauunlakan ng panayam. Sa patuloy naming pakikipag-usap sa mga empleyado ng munisipyo ng Doña Remedios Trindad, natuklasan din namin na isa pang kaduda-dudang NGO ang gumamit sa pangalan
ng ilan sa mga residente dito. April 4, 2012, nang padala ng sulat ng COA si Roberto Soriano ng Barangay Camachile sa Doña Remedios Trindad. Nakasa dito na isa siya sa mga benepisyaryo ng livelihood package para sa mga magsasaka gaya ng seedlings, fertilizer at tools na nagkakalaga ng 41,357 pesos. Mula raw ito sa Dalangan sang Amon Utod kag Kasimanwa Foundation Incorporated. Pero si Robert Soriano hindi isang magsasaka at nasa ibang bansa nang sinasabing ipamigay ang livelihood assistance noong 2011. Mayroon po siyang pangalan dito, Roberto Soriano, pero hindi po niya pirma to. Ayon sa dokumento mula sa COA, bukod kay Robert, may 38 residente pa ng Doña Remedios Trindad ang pineke ang pirma at idineklara sa COA ng NGO na nakatanggap ng livelihood assistance. Ayon sa SEC records, sabay sa Quezon City ang tanggapan ng DSA UKKFI. Wala po tayong foundation na ganitong mga pangalan, ma'am. Dito sa Carlos, wala po. Number 24 po? Number 24 po, itong buong area na ito, number 24 po ito, pero ang foundation na ito wala po rito. Bukod sa COA report sa NABCOR noong 2011, may mga NGO ang nauna ng pinuna ng COA. Mula 2009 hanggang 2010, naglabas ang NABCOR na mahigit 393 million pesos sa 14 na non-government organization. Lahat ng 14 na ito hindi sumunod sa mga regulasyon ng COA. Pero ang nangyayari, yung PDAP ang ginagawa nilang kapital. So obvious, wala silang financial capacity. Meron silang mga agreement, halimbawa, o may mga requirement na kailangan ang financial statement ay audited by certified public accountants. Nakikita namin, pag-trace namin sa PRC, wala sa PRC yung pangalan ng mga auditors na naka-attach, naka-sign doon sa mga financial statement na sinabit nila. Pero ang higit na nakapagtataka, ang 8 NGO na nakakuha ng pondo para sa taong 2009 at 2010 mula sa pork barrel ni Senador Edgardo Angara, Juan Ponce Enrile, Congressman Iggy Arroyo, Rino Lim, Caro Lopez at Georgidi Agabao. Nauna na palang pinuna ng COA para sa taong 2007 dahil sa hindi rin pagsusumite ng mahalagang dokumento. Kaya malaking katanungan, bakit sila nakalusot at muling binigyan ng pondo sa kabila ng hindi nila pagsunod sa mga regulasyon ng COA? Isa lang ang Sagip Buhay Foundation sa mga NGO na sinasabing hindi sumusunod sa COA regulations. Kaya itinanong namin sa mambabatas na naglaan ng pondo sa mga questionableng NGO kung may plano ba silang i-review ang proseso kung paano nila pinipili ang mga NGO. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila sumasagot sa hinihingi naming mga panayam. Humingi rin kami ng payag mula sa pamunuan ng NABCOR sa pamamagitan ng sulat at pagpunta sa kanilang opisina, pero wala pa raw pwedeng humarap sa amin. Yung foundations naman ngayon ay para ma-justify niya yung pondo, ay sinasabi niya na ibinigay nila yung pondo sa iba't ibang mga magsasaka. So, pag nakuha na nila yung pondo, wini-withdraw nila at ibinibigay kay Mrs. Napoles. Kabilang ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation sa paulit-ulit na nakakuha ng pondo mula sa pork barrel ng ilang mambabatas. Pinamumunuan ni Ben Hurluy ang masaganang ani para sa mga Magsasaka Foundation na siya ngayong whistleblower sa 10 billion pesos pork barrel scam. Nauna nang idinawit ni Ben Hurluy si Janet Lim Napoles, ang presidente at CEO ng JLN Corporation bilang mastermind umano sa 10 billion pesos scam. Yung foundations naman ngayon ay para ma-justify niya yung pondo, ay sinasabi niya na ibinigay nila yung pondo sa iba't ibang mga magsasaka. So, pag nakuha na nila yung pondo, wini-withdraw nila at ibinibigay kay Mrs. Napoles. Minsan, idine-deposito nila sa bank account ni Mrs. Napoles.
yung pag-liquidate nila ng pondo. Kasi kailangan mong i-liquidate yan sa gobyerno. Maring itinanggi naman ng kampo ni Janet Napoles ang mga akusasyon ni Louie. We state here that Mrs. Napoles has no dealings at all with government. She has no dealings with these alleged PDAF funds. She did not form these 27 companies. She is not an incorporator or director. Si Mrs. Napoles and si Ben Hurco, meron po ba silang, do they work closely? No. Even before? He is like a person, they do not work together. He is like a personal assistant. And because the office here is a trading office, he is the one left here. But wala silang, they don't have contracts together or deals together. It's just a trading company. Lahat ng dumaan sa amin na feed up buhat po ng aming administrasyon ay akin pong pinababalikan at ay pinado-double check po natin so that kung meron po kaming kaunting pagkakamali ay dapat po hindi na uling mangyari at kung meron pong may pagkakamali talaga ay matawag po natin ang kaukulang pansin or kung kailangan po talagang habulin, hahabulin po natin. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI ang nasabing scam. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung magkakaroon din ng investigasyon sa mababa at mataas sa kapulungan. Karamihan din sa mga findings namin, yung absence of submission or lack of supporting document o yung tinatawag nating liquidating documents. Kung walang na-submit na liquidation documents, parang paano natin siya papatunayan na hindi siya nagamit ng tama? There are no supporting documents, so we wouldn't know how and where these funds have been used, di ba? I would rather tell them to comply with our audit recommendations and, you know, yung sinasabi nating public office is a public trust. So you have to at all times protect the interests of the government. Para sa Program Director ng Ateneo School of Government, panahon na para i-abolish o tanggalin ang pork barrel. Ideally, dapat walang ganyan, no? Walang PDAF, ang lehislatura natin ay talagang ang ginagawa ay paggawa ng batas at hindi sumasawsaw doon sa executive function. Dahil nga maraming mga anomalies na nakikreate yung institutional flaw na yan. Sa resolusyong inihain naman ni Senador Miriam Defensor Santiago, iminungkahi niya na unti-unting bawasan ng pork barrel hanggang sa tuluyan itong mawala sa taong 2016. Pero sa pinakahuling pahayag ng Malacanang, inihayag na hindi pabor si Pangulong Noynoy Aquino na tanggalin ang pork barrel. Inatasan kami ng Pangulo na pag-aralan yung buong PDAF at inutusan din niya ako na kausapin si Speaker Belmonte at si Senate President Drilon kung ano ang posibleng pagbabago na dapat mangyari. Kasi merong pagbabagong mangyayari. Ang tanong, gaano kalalim yung pagbabago? Halimbawa, lilimitahan ba natin yung menu para yung mga project na mahirap hanapin pagkatapos magawa, baka pwedeng matigil na yon. Pangalawang direksyon ay baka kung hindi alisin yung mga NGO, ay mag-accredit at mahigpit na maglagay ng accreditation system. Malawak ang kapangyarihan ng mga mambabatas. Bukod sa tagapagsulong ng mga batas, may kapangyarihan na rin silang mamili kung sino at ano ang mga proyektong dapat pondohan at bigyang prioridad. Pero sa ilang pagkakataong naging kontrobersyal ang pork barrel, panahon na para gumawa ng paraang matiyak na napupunta ito sa tamang benepisyaryo. Kung hindi ito magagawa sa lalong madaling panahon, mas makabubuting tuluyan na lang itong alisin at ilaan sa ibang programa ang bilyon-pisong pondo. Ako po si Jigo Manicad at itong naktala sa aming Reporter's Notebook.